Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay tatalakayin natin ang paksang paano mapapabuti ang kalusugan at sigla ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60 gamit ang baking soda. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang isang simpleng baso ng tubig tuwing umaga ay maaaring makatulong sa iyong little guy na gumising ng malakas kahit na lampas ka na sa edad na 60 ta? Marahil ay hindi mo aasahan na ang isang puting pulbos na karaniwang ginagamit sa kusina ay maaaring maging isang mabisang kaalyado sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapanumbalik ng iyong tugon sa umaga, at pagbabalik ng damdamin ng pananabik na akala mo'y matagal nang nawala. Ayon sa isang ulat mula sa Journal of Sexual Medicine, mahigit 68% ng mga lalaki pagkatapos ng edad 60 ay nakakaranas ng paghina ng sexual function, kung saan ang karamihan sa mga sanhi ay nagmumula sa pH imbalance at mahinang daloy ng dugo sa ari. Ngunit ang magandang balita ay maaring magsimula ang solusyon sa isang bagay na napakasimple. Sa video ngayon, ibabahagi ko. Si Dr. Renato Bagani, sa inyo ang isang formula ng inumin sa umaga na may baking soda bilang pangunahing sangkap. Nakakatulong ito na balansehin ang iyong panloob na kapaligiran, nagtataguyod ng sirkulasyon ng dugo, at sumusuporta sa muling pagkabuhay ng sigla ng lalaki sa natural na paraan ng hindi umaasa sa gamot. At huwag laktawan ang unang bahagi ng video na ito dahil ipapaliwanag ko kung bakit maraming lalaki na higit sa 16T ang nawawalan ng kanilang morning erections at kung paano naiimpluwensyahan ng isang simpleng sangkap tulad ng baking soda ang sirkulasyon at panloob na pH. Sa gayon ay sumusuporta sa paggaling ng sexualidad sa natural na paraan na hindi pa naririnig ng karamihan. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing nilalaman, hayaan ninyong makilala ko kayo ng kaunti. Saan ka nanonood? Iwanan ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. Masisiyahan akong malaman kung sino ang kasama ko sa paglalakbay na ito para sa kalusugan ng mga lalaki. Kung ito ang iyong unang pagbisita sa channel, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang kapakipakinabang na video tungkol sa kalusugang sexual ng mga lalaki pagkatapos ng 60. Kaya, ano pa ang hinihintay natin? Tumalon na tayo sa unang bahagi at unawain ang mga nakatagong dahilan kung bakit madaling mawala ang morning response ng mga lalaki na higit sa 60 at kung bakit ang pagsasaayos ng iyong sirkulasyon at panloob na pH ay maaaring maging susi sa paggising ng iyong sigla sa bawat araw. Unang bahagi. Bakit madaling mawalan ng morning erections ang mga lalaking lagpas 60? Isang perspektibo mula sa sirkulasyon at panloob na pH. Marahil ay narinig mo na ang kasabihang ito. Ang morning erection ay isang natural na tagapagpahiwatig ng kalusugang sexual ng isang lalaki. Gayunpaman, pagkatapos tumuntong sa asampanda, maraming lalaki ang nagsisimulang makapansin ng isang bagay, hindi na pareho ang kanilang mga umaga. Nawawala ang pakiramdam ng pananabik, nagiging mas mahina ang mga erection, at kung minsan ay hindi na ito nangyayari. Sa klinikal na praktika, marami na akong narinig na pasyenteng nagtatanong, kumakain pa rin naman ako ng maayos at sapat ang tulog, kaya bakit humihina ang aking sex drive? Ang sagot ay hindi lamang nakasalalay sa pang-araw-araw na gawi. Mas malalim ito sa iyong circulatory system at sa pH balance sa loob ng iyong katawan. Habang tayo ay tumatanda, ang ating vascular system ay nagiging hindi na gaanong nababanat. Lalo na ang maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng dugo sa mga sensitibong bahagi. Sa yugtong ito, kahit isang bahagyang kawalan ng balanse sa pH ng dugo, nakadalasang sanhi ng mga acidic na pagkain, stress, o pagkagambala sa electrolyte,
ay maaring magpabawas ng daloy ng dugo sa ari. Bilang resulta, ang mga morning erection na umaasa sa malakas na daloy ng dugo habang natutulog ay makabuluhang humihina at hindi ito hihinto doon. Ang isang hindi balanseng pH ng dugo ay nakakaapekto rin sa production ng mga male sex hormone. Kapag ang panloob na kapaligiran ay nananatiling acidic sa loob ng mahabang panahon, ang mga enzyme na responsable sa paggawa ng testosterone ay hindi gumagana ng maayos, na nagpapababa ng libido at nagdudulot ng erectile dysfunction. Ang nakababahala ay hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ang koneksyon na ito. Nakatuon sila sa pag-inom ng mga tableta o supplement upang mapalakas ang sexual performance, habang binabaliwala ang ugat ng problema ang kakayahan ng katawan na maghatid ng dugo at mapanatili ang panloob na balanse. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kahit isang maliit na pagbabago sa iyong morning routine, tulad ng pag-inom ng isang partikular na uri ng tubig na tumutulong na i-alkalize ang iyong katawan at mapabuti ang sirkulasyon, ay maaaring gumawa ng isang kapansin-pansing pagkakaiba. At pagkatapos mismo nito, ibabahagi ko sa iyo ang isang napakasimpleng formula ng inumin sa umaga na may malakas na epekto sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo at sigla ng lalaki pagkatapos ng edad 60. Mahal kong kaibigan, kung pinapanood mo pa rin ang video sa puntong ito, tunay akong natutuwa na tunay kang nagmamalasakit sa iyong kalusugan. Mangyaring iwanan ang numerong 1 sa mga komento sa ibaba para malaman kong kasama pa rin kita. Ikalawang bahagi, baking soda. Isang simpleng alkaline compound na maaaring magbago sa daloy ng dugo at sigla ng lalaki. Ang baking soda, na kilala rin bilang sodium bicarbonate, ay matagal nang kilala sa paggamit nito sa pagbe-bake, pag-aalis ng amoy at pagtulong sa panunaw. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang alkaline compound na ito ay may malapit na connection sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo at sexual function ng lalaki pagkatapos ng edad 60. Kapag ipinasok sa katawan sa tamang dami, ang baking soda ay may kakayahang balansehin ang pH ng dugo. Ang isang bahagyang alkaline na kapaligiran ay mainam para sa mga selula ng daluyan ng dugo na mag-relax, na ginagawang mas madali para sa dugo na umikot, lalo na sa maliliit na capillary sa ari. Bukod dito, nakakatulong ang baking soda na bawasan ang endothelial inflammation, isa sa mga tahimik na sanhi na humaharang sa daloy ng dugo sa sensitibong bahagi. Kapag ang mga pader ng daluyan ng dugo ay nakarelax at hindi gaanong namamaga, bumubuti ang sirkulasyon, na humahantong sa pinahusay na sensitivity at mas malakas na morning erections. Bilang karagdagan, may isa pang mekanismo na dapat tandaan. Kapag matatag ang pH ng dugo, ang atay at bato, dalawang pangunahing organo na kumokontrol sa hormone, ay gumagana ng mas mahusay. Ito ay hindi direktang nagtataguyod ng natural na produksyon ng testosterone ng katawan, na tumutulong na i-regulate ang mga hormone at palakasin ang natural na libido. Sa ilang maliliit na pag-aaral, ang mga lalaking gumamit ng mababang dosis ng baking soda sa loob ng isang tiyak na panahon ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbuti sa sirkulasyon, pangkalahatang antas ng enerhiya, at kalidad ng pagtulog. Lahat ng ito ay direktang nauugnay sa kalusugang sexual. Siyempre, ang baking soda ay hindi isang magic pill at hindi ito gumagana kaagad tulad ng mga gamot na pampalakas ng erection. Ngunit kapag ginamit ng tama, tuloy-tuloy, at ipinare sa isang malusog na pamumuhay,
Maari itong maging isang napakabisang natural na tulong para sa mga lalaking naghahanap na buhayin muli ang kanilang sigla pagkatapos ng safety sa isang ligtas at napapanatiling paraan. Kaya, ano ang eksaktong formula para magamit ang baking soda sa tamang dosis, tamang oras, at para sa pinakamahusay na mga resulta? Gagabayan kita dito sa susunod na seksyon na may simpleng paraan ng paghahanda na maaari mong simulan gamitin sa umaga bukas. Ikatlong bahagi. Paano ihalo ang baking soda sa tamang paraan? Simple, ngunit nakakagulat na epektibo kung gagawin ng tama. Isang tanong na madalas itanong ng maraming lalaki ay, kung napakabuti ng baking soda, gaano karami ang dapat kong inumin? Dapat ko ba itong ihalo sa malamig o maligamgam na tubig? At kailan ang pinakamainam na oras para inumin ito para ma-maximize ang epekto? Sa katunayan, napakasimple ng formula na ito na maaari mo itong ihanda sa bahay sa loob ng wala pang 2 minuto. Gayunpaman, ang mahalaga ay ang dosis at tiempo. Kung hindi tama ang paggamit, ang mga epekto ay maaaring bumaba ng malaki o maging sanhi pa ng masamang epekto para sa ilang sensitibong individual. Ang karaniwang formula na inirerekomenda ng maraming eksperto ay kalahating kutsarita ng purong baking soda, mga 2-3 gramo na tinunaw sa isang tasa ng maligamgam na tubig, 250 ml. Inumin sa umaga nang walang laman ang tiyan. Mga 20 to 30 minuto bago mag-almusal. Bakit maligamgam na tubig? Dahil ang maligamgam na tubig ay tumutulong na matunaw ng lubusan ang baking soda. Binabawasan ang pangangati ng tiyan at nagbibigay daan para sa mas madaling pagsipsip sa digestive system. Ang pag-inom nito nang walang laman ang tiyan ay tumutulong din sa iyong katawan na masipsip ito ng mas mahusay, na sumusuporta sa pH balance ng buong katawan ng mas epektibo. Kung nais mong mapahusay ang epekto nitong alkalizing, maaari kang magdagdag ng ilang patak ng sariwang lemon juice bagamat ang mga lemon ay acidic. Kapag na-metabolize sa katawan, gumagawa sila ng isang alkaline na reaction na mahusay na kasama ng baking soda. Gayunpaman, siguraduhing hindi masyadong sensitibo ang iyong tiyan sa mga natural na acid mula sa citrus. Ilang maliliit ngunit mahalagang paalala. Huwag itong gamitin ng tuloy-tuloy ng higit sa 14 na araw maliban kung inutusan ng isang espesyalista. Iwasan ang paggamit nito kung ikaw ay ginagamot para sa malubhang ulcer sa tiyan o may mga issue sa regulasyon ng pH ng dugo. Huwag itong inumin ng masyadong malapit sa oras ng pag-inom mo ng iba pang gamot dahil maaaring baguhin ng baking soda ang rate ng pagsipsip ng ilang mga gamot. Sa simpleng paglalapat ng formula na ito, 3 hanggang 5 umaga bawat linggo. Maaari kang magsimulang makapansin ng makabuluhang pagbuti mula sa mas mataas na pangkalahatang enerhiya, mas malalim na pagtulog hanggang sa pagbabalik ng malakas at malusog na mga senyales ng paggising sa umaga. Siyempre, para sa komprehensibo at pangmatagalang mga resulta. Hindi ka maaaring umasa lamang sa isang basong tubig bawat umaga. Kailangan mong pagsamahin ito sa tamang mga gawain sa pamumuhay at natural na mga gawi sa detox, na ibabahagi ko sa iyo mismo sa susunod na seksyon, na nagtatampok ng mga pangunahing prinsipyo upang ma-maximize ang pagiging epektibo ng formula na ito nang walang kawalan ng balanse o pag-asa sa paglipas ng panahon. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito hanggang sa puntong ito, salamat sa matiyagang pananatili sa akin. Lubos ko itong pinahahalagahan.
Mangyaring iwanan ang numerong 3 sa mga komento sa ibaba para malaman kung hindi ako nagsasalita mag-isa. Ika-4 na bahagi. 3 pangunahing prinsipyo upang i-optimize ang mga epekto ng baking soda. Huwag hayaang mawala ang mga paunang resulta. Maraming Ginoo matapos subukan ang inuming baking soda sa umaga ay nakapansin ng makabuluhang pagbuti mula sa mas malalim na pagtulog at mas malinaw na pag-iisip hanggang sa mas malakas na tugon sa paggising sa umaga. Gayunpaman, nakakalungkot na iilan lamang ang sumusuko pagkatapos ng ilang linggo sa pag-iisip na kapag gumaling na, hindi na kailangang magpatuloy. Sa katotohanan, ang mga paunang epektong iyon ay isang warm-up lamang kung hindi palalakasin at susuportahan ng maayos. Maaari silang maglaho o kahit na ganap na mawala. Lalo na't ang katawan ay pumapasok sa isang mas malalim na yugto ng pagtanda pagkatapos ng edad 60. Sa makatuwid, upang matiyak na gumagana ang baking soda sa buong potensyal nito, kailangan mong tandaan ang 3 pangunahing prinsipyong ito. Prinsipyo 1. Panatilihin ang isang pare-parehong ritmo ng paggamit. Hindi mo kailangang inumin ito araw-araw, ngunit panatilihin ang isang matatag na schedule, halimbawa, sa mga takdang araw ng Linggo, Lunes, Miyerkules, Biyernes. Ang pagtatatag ng isang ritmo ay tumutulong sa iyong katawan na bumuo ng isang natural na regulatory reflex na iniiwasan ang sobrang karga o pagkaantala sa pagiging epektibo. Prinsipyo 2. Isama sa isang dieta na mababa sa acid, hindi magiging epektibo ang pag-inom ng baking soda kung pananatilihin mo pa rin ang isang dieta na mayaman sa pulang karne, mga processed food, o alcohol, na lahat ay lubos na bumubuo ng acid. Unahin ang mga madahong gulay, sariwang prutas, mani, at malinis na tubig upang natural na mapalakas ang alkalinity. Prinsipyo 3. Huwag maging dependent. Pakinggan ang iyong katawan. Ang baking soda ay isang pansuportang tool lamang. Obserbahan kung paano tumutugon ang iyong katawan linggo-linggo. Maaaring kailanganin mo lamang ito 2 beses sa isang linggo upang mapanatili ang mga resulta o magpahinga at bumalik sa ibang pagkakataon. Ang sobrang paggamit ay maaaring makahadlang sa natural na kakayahan ng iyong katawan na i-regulate ang pH. Kapag inilapat mo ang 3 prinsipyong ito, ang baking soda ay hindi lamang magiging isang pansamantalang tip sa kalusugan, kundi isang mahalagang bahagi ng isang komprehensibong sistema ng paggaling sa sarili mula sa sirkulasyon at mga hormone hanggang sa pang-araw-araw na sigla. At upang dalhin ang pagiging epektibo na iyon sa isang mas mataas na antas, ibabahagi ko sa iyo ang isang advanced na pamamaraan na binibigyang diin ng maraming eksperto sa kalusugan kamakailan, ang pagsasama-sama ng baking soda sa isang natural na therapy na tumutulong na i-unlock ang mga daluyan ng dugo sa pelvic at malalim na maibalik ang sigla ng lalaki. Talagang hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod na bahagi. Ika-5 bahagi. Pagsamahin ang baking soda sa pelvic activation massage, isang dobleng solusyon para ibalik ang enerhiya mula sa ugat. Kung patuloy kang umiinom ng baking soda at nakakaramdam ng mga positibong pagbabago, ngayon na ang perpektong oras upang dalhin ito sa susunod na antas sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pelvic massage. Ang kombinasyon ng isang panloob na pambalanse na inumin at isang mekanikal na pamamaraan upang pasiglahin ang sirkulasyon ay ang susi sa komprehensibong pagpapanumbalik ng sigla ng sekswalidad pagkatapos ng edad 60 sa sistema ng reproduksyon ng lalaki.
Ang perineum, ang lugar sa pagitan ng anus at ng base ng ari, ay gumaganap ng isang mahalagang papel dahil ito ay tahanan ng maraming sanga ng nerbiyos at maliliit na daluyan ng dugo. Kapag ang lugar na ito ay pinasigla ng tama, nagtitrigger ito ng isang vasodilation reflex at nagpapataas ng daloy ng dugo sa corpora cavernosa na natural na sumusuporta sa mga ereksyon ng walang gamot. Pagkatapos ng 60, ang daloy ng dugo sa pelvic area ay madalas na bumabagal dahil sa mga sedentary na gawi, matagal na pag-upo, o talamak na microvascular inflammation sa makatuwid. Ang pagsasama-sama ng masahe sa mga acupressure point tulad ng huyin, shufu, o kihay ay tumutulong na muling buhayin ang mga kapilari, mapahusay ang pagkalastiko, at mapabuti ang nerve signaling na nagpapataas ng mga physiological na tugon, lalo na sa umaga. Ang perpektong oras upang isagawa ang masahe ay 15 to 30 minuto pagkatapos uminom ng tubig na may baking soda. Kapag ang katawan ay nagsisimula ng sumipsip at mag-regulate ng pH sa puntong ito, ang pisikal na stimulasyon ay sasabay sa panloob na tugon na lumilikha ng isang dobleng epekto. Sapat na ang 3-5 minuto bawat sesyon, 3 beses sa isang linggo para maramdaman mo ang pagkakaiba, hindi lamang sa kalidad ng iyong morning reflex, kundi pati na rin sa gaan at ginhawa sa iyong ibabang tiyan, pinabuting panunaw, at nabawasang tensyon sa ibabang likod. Sa wastong kombinasyon ng baking soda at masahe, nagtatayo ka ng isang matibay na pundasyon para sa natural, ligtas, at napapanatiling pagpapahusay ng iyong sigla. Walang pag-asa sa gamot, walang mga invasive na pamamaraan, at upang higit pang i-upgrade ang mga resulta sa isang mas mataas na antas. Ibabahagi ko sa iyo ang isang naka-streamline na 7 araw na plano upang matulungan kang ilapat ang lahat sa isang nakaayos, madaling tandaan at madaling mapanatili na paraan, tulad ng isang buong programa sa pagbawi para sa iyong pagkalalaki pagkatapos ng 60, ika-6 na bahagi, 7 araw na plano sa pagbawi ng sigla, isang simpleng gabay upang gisingin ang sirkulasyon at kalusugang sexual pagkatapos ng 16. Matapos masterin ang tamang paraan ng paghahalo ng tubig na may baking soda at ang pelvic activation massage technique, oras na para magkaroon ka ng isang malinaw na gabay upang pagsamahin ang parehong pamamaraan sa isang epektibo at madaling sundin na pang-araw-araw na gawi. At yan mismo ang dahilan kung bakit gusto kong ipakilala sa iyo ang 7 araw na plano sa pagbawi ng sigla, isang praktikal na modelo na nakatulong sa maraming lalaki na mapabuti ang sirkulasyon at malinaw na maramdaman ang pagkakaiba pagkatapos ng 60. Ang planong ito ay hindi nangangailangan ng maraming oras, walang komplikadong mga kasangkapan, at lalo na walang pressure. Ang susi ay manatiling pare-pareho at pagsamahin ang mga ito sa tamang pagkakasunod-sunod upang lumikha ng isang malakas na synergistic na epekto. Araw 1-2. Uminom ng tubig na may baking soda sa umaga nang walang laman ang tiyan. Magpahinga at obserbahan ang tugon ng iyong katawan, lalo na ang iyong digestive system at antas ng enerhiya. Araw 3-4. Magpatuloy sa pag-inom ng baking soda sa umaga. Simulan ang paggawa ng magaan na perineal massage 15-30 minuto pagkatapos uminom. Ang bawat masahe ay dapat tumagal ng 3 hanggang 5 minuto, gamit ang katamtamang presyon upang maiwasan ang discomfort. Araw 5-6. Pagsamahin ang pag-inom, masahe, at magaan na paglalakad sa loob ng 10 to 15 na minuto sa umaga. Magdagdag ng mga berdeng gulay at sinala na tubig sa buong araw upang suportahan ang natural na alkalization.
araw seton. Suriin ang pangkalahatang pakiramdam pagtulog, enerhiya, tugon sa umaga. Kung may napansin kang pagbuti, ulitin ang 7 araw na siklong ito sa mga susunod na linggo sa isang angkop na bilis 3 hanggang 5 beses sa isang linggo. Ang mahalagang bagay ay hindi gawin ang bawat detalye ng perpekto, ngunit mapanatili ang isang pare-pareho, matatag na gawi, dahil ito ang paraan kung paano muling itinatatag ng iyong katawan ang balanse sa sirkulasyon at hormonal sa isang napapanatiling paraan. Kung naisip mo na imposible ang pagpapanumbalik ng sexual function pagkatapos ng 60, subukan mo lang ang 7 araw na planong ito ng seryoso. At baka kailangan mong mag-isip muli. Ikapitong bahagi. Paano panatilihin ang mga resulta? Pagkatapos ng 7 araw, panatilihin ang iyong kalusugang sexual nang walang presyon o pag-asa. Pagkatapos ilapat ang buong 7 araw na plano at mapansin ang mga unang pagbabago tulad ng pinabuting sirkulasyon, mas malalim na pagtulog, o ang pagbabalik ng tugon sa umaga. Ito ang kritikal na yugto upang lumipat mula sa pag-activate patungo sa stabilization. Maraming lalaki na higit sa 60 ay madalas na may maling pag-iisip. Kapag naramdaman nilang bumubuti ang katawan, humihinto sila, nagpapahinga, at iniisip na sapat na iyon, ngunit sa katotohanan, ang mga epekto ay mabilis na mawawala ng walang tamang diskarte sa pagpapanatili. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente, ang tunay na paggaling ay hindi nagmumula sa mga panandaliang pagsisikap, kundi sa mga simpleng aksyon na inuulit linggo-linggo. Tulad ng muling pagtatayo ng isang matibay na pundasyon para sa isang lumang bahay. Narito ang isang banayad at madaling ilapat na routine sa pagpapanatili: pelvic massage 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa mga takdang gabi tulad ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ang espasyong ritmong ito ay tumutulong na mapanatili ang sirkulasyon ng hindi labis na nagpapasigla. Uminom ng baking soda 3 umaga sa isang linggo. Unahin ang mga araw na may mataas na protina o mababang dieta sa gulay upang balansehin ang panloob na pH. Dagdagan ang magaan na aktibidad tulad ng paglalakad pagkatapos ng almusal o sa gabi. Kahit 10 minuto lang ay tumutulong na mapalakas ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan at mga organo sa reproduksyon. Magkaroon ng sapat na tulog at iwasan ang matagal na stress dahil ang dalawang salik na ito ay direktang nakakaapekto sa hormonal axis sa mga matatandang lalaki. Hindi mo kailangang sundin ito ng mahigpit, ngunit kailangan mo ng pagkakapare-pareho. Hayaan ang iyong katawan na bumuo ng sarili nitong biological rhythm. At magugulat ka na makita ang kalusugang sexual na napapanatili sa pangmatagalan nang hindi umaasa sa gamot o artipisyal na tulong. Gayunpaman, hindi lahat ay dapat gumamit ng baking soda ng walang pag-iingat. Ang ilang grupo ay dapat maging lubhang maingat upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na panganib. At iyan mismo ang gusto kong ibabala sa iyo sa susunod na seksyon. Ikawalong bahagi. Sino ang dapat mag-ingat sa baking soda? Iwasan ang mga nakapanghihinayang na panganib mula sa maling paggamit. Ang baking soda ay isang madaling hanapin, murang, at medyo ligtas na sangkap kapag ginamit ng tama. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring gumamit ng baking soda ng walang panganib, lalo na para sa mga lalaking higit sa 60. Kapag ang katawan ay nagiging mas sensitibo, ang maling paggamit o tiyempo ay maaaring humantong sa mga hindi kanais-nais na epekto. Una, ang mga umiinom ng pampanipis ng dugo, lalo na ang mga gamot tulad ng warfarin o mataas na dosis ng aspirin, ay dapat maging maingat.
Ang baking soda ay maaaring makaapekto sa pH ng dugo na nagbabago sa pagsipsip at bisa ng gamot na nagpapataas ng panganib ng mga karamdaman sa pagdurugo sa ilang sitwasyon. Pangalawa, ang mga may kasaysayan ng gastric ulcers, lalo na sa panahon ng aktibong paggamot para sa mga ulcer o malubhang acid reflux, ay dapat limitahan ang paggamit. Habang ang baking soda ay alkaline, ang madalas na paggamit ay maaaring makagambala sa natural na pagtatago ng acid ng tiyan na nagdudulot ng bloating, gas, at kahit na digestive imbalance. Bukod pa rito, ang mga pasyenteng may talamak na sakit sa bato o electrolyte imbalance ay dapat kumonsulta sa doktor bago gamitin dahil ang baking soda ay isang anyo ng sodium. Ang pangmatagalang paggamit ay maaaring humantong sa pag-iipon ng asin sa dugo na nagdaragdag ng pilay sa mga bato, lalo na kapag ang pag-andar ng pagsasala ay bumaba na sa edad. Panghuli, huwag abusuhin ang baking soda sa pag-iisip na mas marami, mas mabuti. Ang paglampas sa inire-rekomendang dosis o matagal na paggamit sa loob ng maraming buwan ay maaaring magdulot ng labis na alkalization na humahantong sa pagkahilo, pagkapagod, o malubhang pagkagambala sa panloob na homeostasis. Sa buod, kung nabibilang ka sa isang espesyal na grupo, huwag gumamit ng baking soda bilang isang pang-araw-araw na gawin ng mag-isa. Subaybayan ng mabuti ang iyong katawan, unahin ang kaligtasan at isaalang-alang ang pagsasama nito sa iba pang natural na solusyon. Mahal kong kaibigan, ang paghina ng kalusugang sexual pagkatapos ng 60 ay hindi ang katapusan ng pagkalalaki. Ito ay isang paalala na oras na upang makinig ng mas malapit sa iyong katawan. Isang simpleng baso lang ng tubig sa umaga, ilang minuto ng tamang masahe, at isang positibo, proaktibong pamumuhay ay sapat na para maibalik mo ang kumpiyansa, sigla, at ang pananabik na dati mong taglay. Tandaan, binabago lang ng edad ang iyong katawan. Hindi nito inaalis ang iyong pagkalalaki kung tunay kang kikilos. Kung ang pagbabahagi ngayon ay nagdala sa iyo ng mahalagang kaalaman o kahit isang kislap ng pag-asa, taos-puso kong inaasahan na patuloy kang makakasama sa akin sa mga susunod na video. Mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang anumang mahalagang tip sa kalusugan na ginawa lalo na para sa mga lalaking pagkatapos ng 60. Salamat sa pananatili sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Nais ko sa iyo ang lakas, katatagan, at masiglang enerhiya araw-araw. Magkita-kita tayo sa susunod.